Ngayon, pag-usapan naman natin ito. Next po, si fake news. Fake news. Fake news king na ba ito? Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Fake news ka, boying! Sabi ni Attorney Topacio, fake news, fake news, fake news, boying. Boying. Sabi ni Attorney Topacio yan. Grabe talaga to si... ang balita ko may sakit na ito. Hindi na nga nakakapag-press con. Nakakapag-fake news ba? Totoo ba yan, Attorney Topacio? Baka ikaw ang fake news, Attorney Topacio, ha? Ano ba namang klaseng may sakit ito? May fake news pa? Linawin mo yan, Attorney Topacio. O ano? Ito ay matapos sabihin ng DOJ nitong nakaraang Webes na sinuhulan umano ng anak ni Teves ang opisyal ng Timor-Leste Police para sa seguridad ng dating mambabatas sa loob at labas ng kulungan. Ayon kay Topacio, fake news si Secretary Remulla. Sinusuhulan daw nung anak ni Kong Teves yung mga security ng Timor-Leste. Hindi naman totoo, napatunayan. According to Attorney Topacio. At hindi anya nag-alok ng pera ang anak ni Teves sa enforcement officer ng Timor-Leste. Sa halip, ang opisyal anya ang nanghingi ng pera sa anak ng kanyang kliyente. Ayan, Remulla should explain why he is peddling this information. Lagi naman ata and insulting the intelligence of a local media with misleading disinformation. Ang nanghingi yung security sa anak. Ulitin natin yun, Enforcement officer ng Timor-Leste. Sa halip, ang opisyal anya ang nanghingi ng pera sa anak ng kanyang kliyente. Ito rin anya ay nai-report at iniimbestigahan na. Dagdag pa ni Topacio, kailangang ipaliwanag ng kalihim kung bakit ito nagpapakalat ng maling impormasyon at iniinsulto ang media sa bansa. Wala pang sagot dito ang kalihim ng DOJ. Alam nyo, eto yan, Eto problema. Mahilig po magpakalat ng disinformation. According to Attorney Topacio, ito si Boying. Okay, baliktad naman. Okay, nagsusuhol pero yung security naman pala doon ang humihingi. Okay? Pero titingnan po natin. Anong klaseng sekretary pagka ganyan? Alam mo, dapat mag-iingat. Alam nyo kung bakit? Ang involved dito, dalawang bansa. Hindi lang naman bansang Pilipinas ang may problema dito. Di bali kung magpakalat ka ng fake news sa Pilipinas. Pero nagpapakalat ka ng fake news na involve ang ibang bansa. Nakakahiya po tayo. Kayo ba hindi nahihiya sa Timor-Leste? Ano-anong pinapakal? Isipin mo, anong iisipin dun? Yung sekretary ng bansang Pilipinas? Fake news king? Di ba? Ayan ang sinabi ni Attorney Topacio. Dapat Risa! Yan ang dapat mong iniimbestigahan. Kung hindi man sa committee mo yan, kumbinsihin mo ang Senado na imbestigahan yan. Kasi hindi po ganun. Hindi po talaga maganda. Mag-iingat po tayo pag may ibang bansang involved. Nakakahiya yung mga pinaggagawa natin.